Okay yan at ito nga mga kaibigan, pag-usapan po natin ito ngang isa sa sinasabi na true mastermind sa pagpatay kay Lit Gabriel Digamo na si Marvin Miranda. At nasabi ko nga ito doon sa isa kong video na ginawa na alamin ko po ang totoong balita dito dahil nga ay may message po sa atin na nagtatanong kung totoo ba na dismiss po ang kaso nito pong si Marvin Miranda. So dito po sa balita na ito ay atin pong mapanood ang buong detalye po patungkol doon sa sinasabi na pag-dismiss dito po sa kaso na isinasampa kay Marvin Miranda. Pero bago po yan, welcome back muli dito sa Rapido TV. Kumusta po ang lahat, naway nasa mabuti pong kalagayan at happy blessed Sunday sa ating lahat, no? Ayan. At ito nga mga kaibigan, dito sa PTV Philippine, atin pong panuurin ang balita na ito dahil ay dito po ang balita kung saan ay sinasabi na na-dismiss itong kaso ni Marvin Miranda. Suspendido ang arraignment kay dating Negros Oriental Congressman Arnolfo Teves Jr. at iba pang akusado sa pagpaslang kay dating Governor Roel Digamo at 9 na iba pa. Matapos ang naging pagdinig sa Manila Regional Trial Court Branch 51 ngayong araw, may mga inihain pang mosyon na kailangan pang iresolba ng korte. Napagbigyan naman ng korte ang hiling ng kampo ng umano'y co-mastermind na si Marvin Miranda na ibasura ang kaso sa korte. Ngunit mananatili ito sa kustodiya ng BJMP. Ipinag-utos ng Manila RTC na magsagawa ng preliminary investigation ng DOJ sa loob ng 60 araw sa November 29 ang susunod na pagdinig kung saan inaas. So ayan at narinig po natin mga kaibigan, totoo po na binasura nga itong kaso laban po kay Marvin Miranda na tinuturo na siya po yung nag-recruit nito pong mga tao na sinasabing yun ang pumaslang kay Lit Gabriel Digamo, mga kaibigan. So ang kanila po kasing basihan dito mga kaibigan, may nabasa po kasi ako na orders galing po sa korte. Yun pong patungkol kay Marvin Miranda na hindi daw parang walang ano po yung pagsampa ng kaso sa kanya dahil nung panahon po na siya po ay iniimbestigahan ay wala raw po na abogado, mga kaibigan, itong si Marvin Miranda. So yan po ang base po doon sa order galing po sa court, Kaya mga kaibigan, kung naalala po natin noong pong mayroon pong isang abogado na si Attorney Villanueva, di ba? Pumunta nga doon sa NBI at gusto niya na siya ang maging abogado nito pong si Marvin Miranda. Pero sabi nga nitong mga NBI na hindi raw ito kinikilala ni Marvin Miranda, kaya ay hindi nga siya nakapasok doon po sa NBI sa mga panahon na yon, mga kaibigan. Pero ang sabi nung si Atty. Villanueva na yung ina mismo ni Marvin Miranda ang kumuha po sa kanya para po ay maging legal counsel dito pong kay Marvin Miranda, mga kaibigan. So bakit ko po yan binalikan ang balita na iyan? Dahil ay meron po tayong nasilip dito, mga kaibigan, na parang masabi natin na taktika. Taktika po ito ni Marvin Miranda. Dahil alam po niya pagka siya po ay imbestigahan at wala nga siyang abogado, ay maaari po na makapile po sila ng motion for dismissal sa kaso na isasampa po sa kanya, mga kaibigan. Kaya ay hindi po niya kinilala yung pong abogado na pinadala ng sarili po niyang ina, mga kaibigan. So talagang mga mautak po itong mga tao na ito. At yun na nga sa ngayon ay nangyari nga na inaaprubahan po ng korte yung pong motion for dismiss sa kaso ni Marvin Miranda dahil nga ang kadahilanan ay wala po siyang abogado sa mga panahon na iyon, mga kaibigan. So yun na nga ang mga tao na talagang sanay po sa mga gawain po na mga hindi maganda ay talagang meron po yan silang mga diskarte paano po nila lulusutan yung mga
kaso laban po sa kanila. Pero sa nangyayari po na na-dismiss nga, no, base po dito sa balita, na-dismiss nga itong kaso pero nandyan pa rin po siya, no, sa detention center, mga kaibigan, dahil nga ay may gagawin naman po na panibagong preliminary investigation sa loob po ng 60 days, mga kaibigan, no, at nag-order nga ang korte sa DOJ na muli pong gagawin ang preliminary investigation, mga kaibigan. So sa pagkakataong ito ay mayroon na po siyang abogado, mga kaibigan, no, pag gagawin po itong preliminary investigation na ito. So baka ay dito na natin malalaman, mga kaibigan, na itong si Marvin Miranda ay makitaan ba talaga ng probable cause sa pagkasangkot niya dito sa nasabi po na pagpaslang kay Lit Gov. Ruel Digamo, dahil ay siya naman po ang tinuturo ng mga suspect, no, na siya raw ang nag-recruit sa kanila para po ay gawin yung pong trabaho na paslangin nga yung si Lit Gov. Ruel Digamo, mga kaibigan. So yun po ay atin na naman pong hintayin ang update dyan, mga kaibigan, kung talaga bang mapawalang sala itong si Marvin Miranda. Kung mangyayari po yan, mga kaibigan, ay talagang masasabi po natin na medyo mahina po ang batas pagka mayroon pong mga pira na gumagalaw, mga kaibigan, di ba? Dahil ay patungkol po dito sa kay Marvin Miranda na kung ito po ay madidismiss ang kaso at tuluyan nga siyang makalaya, mga kaibigan, how much more itong si Arnie Tevez na tinuturong mastermind, mga kaibigan. Di ba? Dahil sino ang nag-recruit ng mga tao na pumaslang kay Lit Gov. Ruel Digamo kung mapawalang sala na po itong si Marvin Miranda? So yun po ang akin pong iniisip, mga kaibigan, na baka ay mangyayari ng pinaglaban po natin na ito na makamtan po ang hustisya ng ating mga kababayan dyan po sa Negros Oriental, lalo na po kay Lit Gov. Ruel Digamo, ay baka mahulog lang po sa wala, mga kaibigan. Iwan ko no kung ano po ang inyong mga komento po dito, mga kaibigan, pero parang lalong tumatagal itong kaso, lalong parang lumalabo, mga kaibigan. Sa napansin ko lang, ano, at marami nga tayong mga kaibigan sa Negros, no, yung mga sumusuporta din po sa atin, no, palaging nanonood ng mga taga Negros, ay nawalan na rin po sila ng gana, mga kaibigan, dahil nga sa parang hindi po maganda ang nangyayari sa kaso na ito. Diba, mga kaibigan? Alam na nandyan po si Arnie Tevez sa bansang Timor-Leste, pero hanggang ngayon ay malayang-malaya pa rin po si Arnie Tevez dyan po sa bansang Timor-Leste. Kaya marami po talaga ang medyo nadismaya sa pangyayaring ito, mga kaibigan. Kahit nga po tayo, no, na tumatalakay po dito, wala naman po tayong mga sinasabi na talagang itong si Arnie Tevez ang totoo na siya po ang gumagawa. Nagbabase lang po tayo doon po sa mga tao na alam po nila yung mga nangyayari dyan po sa Negros Oriental, di ba? At dininig nga yan sa Senado at kita naman po natin doon sa pagdinig ng Senado na ang dami po, no, ng dumalo na talagang ang tinuturo po itong si Arnie Tevez. So yun nga ang atin pong nais na malaman na dapat po nilang sagutin sa korte para po malinawan ang lahat, mga kaibigan, na yung mga sinasabi ng mga tao dyan sa Negros Oriental, dahil pinanindigan po nila yan, mga kaibigan, umabot po sa Senado, di ba? Hindi lang po yan sabi-sabi lamang, kung hindi ay talagang pinanindigan po yan nila, pinaglaban po nila, mga kaibigan. Kaya doon po tayo nakasilip ng timpong mga ginagawa po dito ng reaction video at pagsuporta dito po sa pinaglaban na pagkamit ng hustisya
para sa ating mga kababayan. Dahil kung balikan po natin yung mga dumalo doon po sa Senate hearing ay talagang makikita po natin yung iba ay kahit na ilang taon na yung kanilang kamag-anak na namayapa ay hindi pa rin po nila tanggap, mga kaibigan, kahit po sino, no? Kahit sino po naman na nangyari yan sa inyong pamilya, sa iyong minamahal, at alam po ninyo na kung sino ang tao na utak sa mga pangyayaring yan ay talagang palagi po ninyong nakikita. Hindi po ninyo talaga yan makalimutan ang pangyayari na yan, at nandyan po sa inyong isipan, sa inyong puso na makamit sana ang hustisya sa inyo pong mga kamag-anak. So ganun po no ang atin pong nakita doon po sa mga kamag-anak ng mga biktima na dumalo nga doon sa Senate hearing. Kaya ay pati po tayo dito ay tinututukan po natin ang pagtalakay sa kasong ito. Pagka mayroon po tayong makita na mga update patungkol doon sa kaso sa Negros Oriental, kay late Gobrel Digamo at sa iba pa na mga biktima, ay talagang atin pong tinatalakay, mga kaibigan. No? Pero lang, yun nga ang sabi ko, no? Marami na rin po ang nadismaya na mga kababayan natin dyan sa Negros Oriental dahil nga dito sa mga nangyayari sa kaso, at kitang-kita naman po natin, mga kaibigan, no, na ang daming sinasabi ang ating SOG Buying Rimulya na simula pa lang ay nasabi na niya 99% solved ang kaso, pero halos malapit na mag-isang taon ito, kaibigan, wala pa naman pong nangyayari, di ba? At ito lang nga ang mga nangyayari, mayroon pong na-dismiss. Di ba? So, bakit po ito mga nangyayari ang ganito, mga kaibigan? So, titingnan po natin ang resulta po dito sa muli pong gagawin na preliminary investigation. Kung tuluyan po ito na mapawalang sala itong si Marvin Miranda, parang mawawala na rin po tayo ng pag-asa dito, mga kaibigan. Para sa akin po yan. No? Hindi ko po sinasabi sa mga tao na naging mga kamag-anak ng mga naging biktima, no, na susukuan na po ninyo ito. Pero hindi po kasi maganda ang nangyayari, mga kaibigan. Para sa akin po hindi maganda ang nangyayari na ito. Diba, kung naalala po ninyo, mayroon din pong balita na mayroong isang kaso laban kay Arnie Tibes na na-dismiss, yung pong sa illegal firearms, di ba? Dismiss po yun, mga kaibigan. Parang residence ata ni Arnie Tibes na sinasabing nandyan ata sa Pasay yun. Hindi ko masyadong kumpirmado yung lugar na yun. Pero dyan po yan sa bandang Manila, mga kaibigan. No? Na-dismiss po ang kaso na iyon dahil nga ay wala pong katibayan na yung residence na ni-raid ng ating mga otoridad ay pag-aari ni Arnie Tibes. At nung natingnan raw, ang totoong may-ari ay hindi pala si Arnie Tibes, mga kaibigan. Kaya ay na-dismiss yung kaso na iyon. Pero doon po sa tao na sinasabing may-ari nung residence ay patuloy po yung kaso sa kanya. Pero dito po kay Arnie Tibes, mga kaibigan, ay dismiss po. So, grabe po, mga kaibigan, no? Talagang sabi pa nga ng ating ibang mga kababayan na mahirap daw itong mahuli si Arnie Tibes dahil nga sa mayroon talaga siyang pera, no? So, totoo naman po yan, mga kaibigan, no? Mayroon pong pera. Pero titingnan po natin yan, mga kaibigan, no? Dahil basta gagawin lang ng ating batas ang tama po, mga kaibigan, na mga legal na action dito ay pasaan po yan, mga kaibigan. Pero kung ito pong kanilang mga ginagawa ay wala talagang masabi natin na yung pong matibay na papatunay, mga kaibigan, no? Yung pong
makikita po natin na talagang hindi po nila malusutan. Yung po bang pagharap na sa kaso ay wala po silang kalusot-lusot mga kaibigan. Yun po bang ibig sabihin ba na siguraduhin po nila na itong ang pagsampa nila ng kaso dito kay Arnie Tevez, talagang meron po silang matibay na ebidensya na maipresenta sa korte. Dahil pagka katulad nga dito kay Marvin Miranda na naisampa na sa korte, pero pagdating sa korte ay dismiss lang pala, di ba? Ay lang buwan na po natin hinihintay ito. Pero yun lang ang atin pong nabalitaan na na-dismiss. So, di ba? Masakit po isipin yan sa mga biktima, lalong-lalo na po kanila ni Mayor Janice Digamo, no? Sa mga anak po ni dating Gobernador Ruel Digamo, di ba? Masakit po isipin na matagal po nilang hinihintay na umabot na sa korte ang kaso, pero ang nangyayari po, mayroon pong na-dismiss mga kaibigan. So, yun nga ang isa na talagang makakadismaya po mga kaibigan no, na balita ang ganito. So nasa inyo po no mga kaibigan kung ano po inyong masasabi dito sa atin pong ang nabalitaan o itong ating tinatalakay patungkol sa pagka-dismiss ng kaso ni Marvin Miranda. Paki-comment na lang po no, sa ating comment section ang inyo pong mga komento. At ako po muli ay magpapasalamat no, sa patuloy na pagsubaybay, pagsuporta dito sa aking YouTube channel, gayon sa aking Facebook page. At kung nagustuhan po ninyo ang video na ito, maaari po ay paki-like naman po at kung maaari din po ay paki-share rin mga kaibigan no, para mas marami pa ang makapanood dito. Dahil ang balita na ito sa pag-dismiss po kay Marvin Miranda ay parang ito lang pong PTV ang nagpalabas ng balita na ito at hindi pa nga masyadong clear no at hindi nga nila ini-explain kung bakit po ito ay na-dismiss ang nasabi pong kaso mga kaibigan. No? Pero actually mayroon pong sinasabi na inaaprubahan po yung motion for dismissal sa kaso ni Marvin Miranda. So ayan at maraming salamat po muli Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating mga kababayan dyan po sa Negros Oriental. Tuloy lang po natin ang laban para po ay makamtan po natin ang hustisya. No? So ayan at see you po sa next video ko. God bless all of us at happy blessed Sunday po muli sa lahat. Nag-iingat lang palagi, saan man tayo naroon.